Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos, Lord. Patuloy namin kayong dinadakila, pinaparangalan, niluluwalhati sapagkat kayo yung totoo, tunay at buhay na Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Lord, sa gabing ito, sa aming huling pagsamba, muli, Lord, nagsama-sama kami dito sa Peace Center. Lord, ito yung aming place of worship, Panginoon. Dito ka namin sinasamba, dito kami nagpupunta, Panginoon. Alam namin, Lord, ang iyong presensya ay naririto, Panginoon. At alam namin, Panginoon, ito yung lugar na itinalaga mo para sa amin, Panginoon. Bagamat alam namin, O Diyos, na Ikaw, yung Diyos na nasa lahat ng dako, Panginoon. At alam namin, Lord, kayo rin yung makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Kaya, Lord, kami, Panginoon, ay nanampalataya sa lugar na ito, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon. At nasa lugar kami, Panginoon, ng lugar na banal, Panginoon, sapagkat naroon ka at ang iyong salita, O Diyos, ay patuloy na aming pinagbubulay-bulayan, Panginoon, at ang iyong salita, Panginoon, ay maririnig, Panginoon. Nawa po, Lord, anumang mensahe, O Diyos, na nais mong maparating sa amin lahat, Panginoon, nawa, Lord, ay gamitin mo ang inyong lingkod para sa ikalalago, Panginoon, at ipapagbago, Panginoon, ang buhay, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Ngayon po ay nasa pang-apat na po tayo sa ating reset. Sana po ay marami na po tayong natutunan. Amen. Nung first week, yung realign, tinalakay natin dyan na dapat need natin maibalik yung, yung love ni Lord, yung first love niya sa atin. Diba, yun yung tinalakay natin dyan. Yung pangalawa, yung refocus, yung ituon natin yung ating paningin kay Kristo. Bakit? Kasi siya po yung faith, siya yung author and faith, at siya yung pipinish o magtatapos ng ating pananampalataya. And last Sunday, yung kay Kuya Ian, yung reignite, yung mapag-alab natin muli, yung ating paglilingkod sa Diyos para po hindi po tayo tuluyang manghina sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ngayon po, yung tatalakayan natin yung salitang recommit. Amen? Ang ibig sabihin po niya, sa Tagalog po yan, ay yung muling pagtatalaga o muling paglilingkod ng may katapatan sa ating Panginoon. Sabi niya, yung definition niyan, it is a decision made by a Christian who has fallen away from the practices of Christianity to turn back to Christ and strive to follow Him more completely. Sa Tagalog, yan po ay isang desisyon na ginagawa ng isang mananampalataya na tumalikod doon sa gawing mga Kristiyano. Ibig sabihin, sa mga gawang Kristiyano, tumalikod, kinalimutan, pinabayaan, sabi rito, na bumabalik muli kay Kristo at magsisikap na sumunod sa Kanya ng lubos o ganap. Amen. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, doon sa mga bagong mananampalataya, nangyayari po talaga sa atin yung mga bagay na minsan tumatalikod tayo, minsan nawawala po tayo. Diba? Kaya, pero sana po ay huwag niya nating asamin yung bagay na yan dahil napakahirap kapag dumating tayo sa puntong yan. Amen? Ngayon, tatalakayin po muna natin. Yan. Sino bang mga Kristiyano yung nangangailangan ng muling pagtatalaga sa paglilingkod sa Panginoon? Sino po yung kinakailangan yung recommit o recommitment para po makapaglingkod sa Panginoon? Yan po muna yung unang tatalakayin natin. At meron po lang tatlo lang yung tinalakay ko dyan, nilagay ko dyan. Pero marami yan, pero ito yung nakita natin na mahalaga. Una, yan, yung mga unti-unting lumayo sa pananampalataya. Ang sabi po ng Hebreo 2:1, kaya dapat nating pagkukulan ng higit pang pansin ang mga bagay nating narinig, baka tayo matangay na papalayo. Amen. Doon pala sa talata sa Hebreo, sabi rito na sa atin daw minsan sa atin itong mga pakikinig, dapat kinakailangan daw po natin ito, bibigyan natin ito ng pagpapahalaga o pag-ukulan natin itong pansin. Kasi yung magiging dahilan dyan, tayo ay matatangay na papalayo. Amen. Kaya dito makikita natin, yung mga Kristyano kinakailangan na yung mga napapalayo, diba, nawawala sa Panginoon. Sabi yan yung mga unti-unting lumalayo. Ito po yung mga Kristyanong merong mga spirit, may manhid na pananampalataya. Alam niyo ba yung manhid?
Di ba? Kahit sampalin mo, hindi nakakaramdam, di ba? Tignan mo yung lasing na lasing, manhid na manhid yan. Di ba? Kahit kurutin mo yan, kahit sampalin, di ba? Parang ganun daw po eh. Yung mga kasranong lumalayo eh. Di ba? Sinabi na dapat ibalik yung unang pag-ibig kay Kristo. Wala pa rin, tinalakay na natin nung una. Nung pangalawa, sabi natin, ituon yung paningin kay Kristo, hindi pa rin ginagawa. Parang baliwala eh. Pangatlo, sabi ni Kuya nakaraan, dapat pag-alabi natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Wala pa rin. Di ba? Parang walang sabi nga rito na hindi niya na bigyan pansin yung yung kanyang mga naririnig. Di ba? Kaya ang sabi, itong mga mananampalatayang ito, napapalayo. Ibig sabihin, nawawala dun sa gawain. Kaya nga, nakita natin, di ba, tinalakay din ni Kuya ay nakaraan niya na marami sa atin nang nawala na sa iba't ibang mga dahilan. Di ba? Sabi nga natin, paiba-iba yung mukha na nakikita natin. Sa ibang taon, baka next year, ibang mukha na naman mga makikita natin dito. Di ba? Mayroong mga nanatili, pero mga minsan, mga one-fourth yung nawawala. Pero alam nyo, nakita ko, mga binigay ni Kuya yung mga dahilan nakaraan eh. Pero sa atin, yung mga normal, yung realidad na nawala, nakita natin, kadalasang problema, di ba, yung sa school, minsan yung mga love life, pag nagka-jowa, umaalis na, sinagot na, di ba? Pag nagka-asawa, okay, di ba? Minsan doon mga nawawala eh. Kung kailan nakapag-asawa, di ba, sinagot na siya. Nung hindi pa sinasagot, ang sipag-sipag, pero nung mag-asawa na, wala na, magkasama na sila eh. Di ba? Kahit sermonan, hindi na maano eh. Bakit na, magkasama na eh. Di ba? Ito, sabi nga ba, yun daw po, ano pa? Yung mga nalisan ng pansin dahil sa bagay sa sanlibutan. Di ba? Yung natuon doon sa mga bagay sa mga kamundong gawain. And then, yung hindi na raw po binibigyan prioridad, yung panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at yung pakikipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya. Di ba? Para mong makikita natin, itong taong to, nagkaroon na siya ng sarili niyang mundo sa buhay. Di ba? Parang siya na lang yung bahala kung gusto kong umattend o hindi, wala kayong pakialam sa akin. Di ba? Kaya ito dapat, kailangan ito yung muling pagtatalaga sa Panginoon, tong taong ito. Amen. Kung meron man dito, sana po ay mabuksan, di ba? Buksan niya na yung kanyang tainga at kanyang puso para muling italaga yung sarili sa Panginoon. Pangalawa, sabi rito, yung mga hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan at patuloy sa maling gawain. Ang sabi ng Romans 2:5, ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan iahayag ang puot at makatarong ang paghatol ng Diyos. Dito makikita natin kasi mayroong mga tao kasi na kahit nakagagawa ng kasalanan, ayaw magsisi. Amen? Tayo po ba ay ganon? Diba? Sabihin natin, Pastor, hindi naman ako nakakagawa eh. Diba? Alam na natin na basta't anumang mga utos ng Diyos na nilabag natin, kasalanan po ba yun? Amen? Kaya dapat nandun kagad tayo sa pagsisisi. Ang tawag nga po dyan ni Pablo, mga matitigas ang ulo eh. Amen? Tignan mo ngayon katabi mo, matigas ba ulo niyan? Diba? Ayaw ba niyang magsisi? Sabi dyan, patuloy sa maling gawain. Alam ng mali, dire-diretso pa rin. Amen. Kaya mga kapatid, kung ikaw po yan ngayong gabing ito, makinig ka dahil kinakailangan nating italaga muli yung buhay natin sa Panginoon. Amen. Pangatlo at panguli, yan yung mga napagod na sa paglilingkod at hindi na muling nakakadama ng presensya ng Diyos. Ang sabi ng Malakias 3:14, hindi ba't sinabi ninyo walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos? Ano ba ang mapapala natin kung susundin natin ang kanyang mga utos? At ano ang mapapala natin kung ipapakita natin sa Diyos na nalulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan? Amen. Ito na yung yung mga napagod na. Siguro ito yung mga matatagal ng Christian. Ba, napagod na, ang tagal ng Ba, para ba napagod na sa sobrang tagal na. Ako po, binilang ko kung ilang taon na akong Christian, 36. Biro mo, hindi ka pa ginagawa, Christian na ako. No? Diba? Hindi pa nagliligawan yung nanay at tatay mo, Christian na ako eh. Diba? Pero nakita natin, hindi dahil pastor nakatayo ako rito, diba? Pero kinakailangan, sabi nga po nito, huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Yung iba talagang
Di ba? Sabi nga po natin dito, yung iba talagang napahagod na eh. Nakadama na ng sobrang pahagod eh. Para bang sabi ng iba, Lord, pwede bang naka 20 years na ako, pwede bang magpahinga na? Parang Parang sa SS, yun ang mga nagtatrabaho rito. Sa SS kasi kapag naka 120 nahulog ka na, ano yan tayo? O pwede ka na mag-pension kahit hindi ka na maghulog, di ba? Pensionado ka na nun. Pero sa Christian hindi. Pag naka 20 ka, 50, hindi ka pwede pa magpahinga. Tuloy pa rin ba? Di ba? Para bang parang gusto natin, ganun eh. Ito yung mga Christian na napahagod na eh. Sabi, Lord, naka 20 na ako, naka 30 na ako. Pwede bang pahinga na lang, pag linggo na lang, at saka pag gusto ko na lang? Siguro naman, sapat-sapat na yung ginawa eh. Hindi pa, di ba? Mamaya makikita natin yung sasabihin ni Pablo dyan. Doon sa mga taong napapagod na. Amen. Kayo po ba? Pagod na po ba kayo? Pagod na po ba kayo? Punta ng punta rito pag linggo? Ayaw nyo na? Di ba? Iba kasi napapagod na eh. Ayaw ng eh. Diba? Nakakapagod. Sa totoo lang, mahirap talaga na lalo yung pagsamba natin, di ba? Hindi tayo katulad nung araw. Kahit ilang minuto lang, di ba? Papasok ka, medyo pag ganyan ka sa likod, wala namang nakakita sa'yo, pwede ko nang umalis eh. Dito, hindi ka pwedeng umalis, makikita ka ng mga usher. Uy, si kapatid, aga umalis, oh. Wala pang ang closing prayer, umaalis na. Dito, hindi pwede yun. Di ba? Tapos meron pa tayong mga iba, kaya iba napapagod eh. Diba? Kaya nga minsan na-share ko sa inyo, may kapitbahay kami, sabi niya, ayoko mag-born again. Sabi ko, bakit mo naman ayaw mag-born again? Kasi nakita ko araw-araw, umaalis kayo, kulang yung damit namin. Grabe, no? Sa totoo lang, pero yun yung gusto ng Panginoon sa atin, dapat hindi tayo mapagod. Kaya sabi sa Malakias, di ba? Sabi nila, walang kabuluhan yung maglingkod. Ano ba yung mapapala natin dyan? Sa pagliling, iba, kung susundin natin yung kanya, yung mapapala natin, kung ipakita natin sa Diyos, nalulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan. Dito makita natin yung prinsipyo ng tao, yung gusto ng tao ito ay talagang sa'yo napapagod na. Amen? Tayo po conclusion na tayo, tapos na eh. Hindi, yan lang po yung tatlo na Mamaya po, dadako po tayo dun sa paano natin masusolusyonan yan. Kung ikaw po yung sa tatlong ito, ay talagang ihanda mo yung puso mo. Ihanda natin. O kaya, ikaw ay papunta ka na doon sa binanggit natin tatlo, ihanda mo yung puso mo at yung tenga sa pakikinig sa gabi pong ito. Amen? Basahin po natin yung ating pinakatalata. Ang sabi ng Pilipos 3:12-14, hindi na sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Ang sabi sa 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Next, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Yan po sa binasa natin. Amen? Pamagatan po natin yang recommit to complete. Amen. Yan po yung pamagatan. Sabihin mga, recommit to complete. Amen. Ibig sabihin, yung ating pagtatalaga natin dapat kumpletuhin natin yan, tapusin po natin yan. Dapat makarating tayo sa finish line. Amen. Kasi dito, inihahalin tulad ni Pablo, di ba, yung ating paglagong Kristiyano o yung pamumuhay Kristiyano natin, ay katulad daw po yan, di ba? Lagi yan binabanggit ni Paul katulad yan ng takbuhan. Amen. Katulad yan ng marathon, hindi yan pabilisan, kundi patatagan po yan. Amen. Yan po yung tatalakayan natin. Sabi natin, kung bakit natin kailangan i-recommit ang ating sarili sa paglilingkod, ay upang matapos yung ating nasimulan at makamit natin yung gantimpalang walang katumbas na halaga, ang buhay na walang hanggang kasama natin ng Diyos. Kasi dito sa tatalakayan natin, makikita natin mga kapatid, na yung ginagawa po natin,
Ewan ko lang, para sa atin, hindi pa ito yung dulo. Kumbaga, kahit marami ka ng achievement, di ba? Ilang taong ka nang nagdadalo, balik-dalo rito, lahat nagagawa natin, titignan po natin na sapat na ba po yung mga bagay na yan. Amen. Bago po tayo dumako ron, tinignan muna natin, bakit ba isinulat ni Pablo yung aklat ng Pilipos? Amen. Sabi po rito, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, po yan church sa Pilipos po yan. Kaya makita nyo, Pilipos, Colossian, ibig sabihin, merong mga iglesia ron, sinusulatan niya yung mga mananampalataya ron. Siguro kung sa panahon natin, Salt and Light, o kaya Baseco, Baseco to, di ba? Yung mga iglesia sa Baseco. Yan. Ito naman, yung mga mananampalataya sa Pilipos, para sa unang iglesia ang itinatag ni Pablo sa Europa. Nakabilanggo si Pablo nang isulat niya ito. Ang pangunahing layunin ng sulat ni Pablo ay pasalamatan ang mga believers sa Pilipos dahil sa tulong na ipinadadala sa kanya. Nung sinusulat niya po kasi yan, nakakulong siya. At nung nakakulong po siya, yung mga Christian po noon, yung mga mananampalataya, nagdadala ng tulong sa kanya, nagpapadala habang nakakulong po siya. Tapos sabi ito, sa pamamagitan ng sulat na ito, sinikap niyang palakasin ang kanilang loob upang wag silang mabahala sa kanyang kalagayan. Kasi nakikita ni Paul, yung mga mananampalataya sa Pilipos, para bang yung iba sa kanila, dahil wala si Pablo, dahil nasa kulungan, yung iba parang nagpapabanjing-banjing, yung iba parang wala na yung leader namin. Diba? Nagpaparaphrasing lang po ako, no? Diba? Sabi nila, parang yung iba, nagpapahinga na, yung iba parang ayaw na, parang sumusuko na. Kaya hinihikayat niya yung mga nandiyan sa Pilipos, diba? Sabi niya dyan, at sa kanilang sariling suranin. Kaya doon sa Pilipos 3:12-14, yung binasa natin kanina, hinikayat niya sila na magpatuloy sa paglilingkod hanggang matapos yung kanilang nasimulan. Sayang yung pinasimulan eh. Bagamat hindi si Pablo yung sa Pilipos, di ba? Pero makita natin, yung mga tao rito, yung mga mananampalataya rito, ini-encourage niya sila. Ayaw kasi, karamihan po sa kanila, ayaw na magpatuloy sa paglilingkod, na panghihinaan na. Kaya rito, sabi ni Paul, kinakailangan inihikayat na ito para muli nilang italaga yung sarili nila sa paglilingkod sa Panginoon. Yung iba mga nagsisalayuan na. Amen? Meron pang mga nangangaral na hindi ayon doon sa katulad ng pinangaral ni Pablo, naliligaw pa yung iba. Amen? Kaya ganoon na lang yung encouragement ni Paul. Kaya dito makakita natin, sabi rito, sa Pilipos, kaya si Paul, nagsalita siya, in-encourage siya ng husdo yung mga mananampalataya ng Pilipos. Ipinakita niya rito, ano kayo yung kanyang layunin, bakit kailangan kong matapos yung nasimulan ko? Ano ba yung nasimulan natin? Nung tinanggap po si Kristo, yun yung simula, dapat tuloy-tuloy kayo, dapat tatapusin mo yun. Hanggat buhay ang tao, hanggat buhay po tayo, dapat tuloy-tuloy yung paglilingkod natin. Diba? Tignan niyo po yung encouragement ni Paul do sa mga taga-Pilipos. Ngunit dahil kay Kristo, sa verse 7, ang mga bagay na pinahalagaan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Basahin ko ng gate, parehas lang yan eh. Oo, tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Diba yung mga dating ginagawa niya, ano sabi niya ron? Bagay na dating pinapahalaga, hindi niya na binibigyan ng halaga, yung wala ng kabuluhan. Ano ba yung mga dati niya? Siguro, yung mga dati niyang ginagawa, katulad natin, siguro yung mga dating ginagawa natin na mahilig tayo yung mga hobby natin o yung mga pinagkakabalahan natin sa buhay, talagang yung mahal na mahal natin. Sabi niya, wala nang halaga sa akin yan. Diba? Hindi ko nagano, sabihin, hindi naman sinabing walang halaga, hindi niya na ginagawa. Kaya lang, hindi na yung priority niya sa buhay. Diba? Ini-encourage niya yun, sabi niya, hindi na yan, wala nang kabuluhan. Kaya sabi niya, ang mahalaga na sa kanya, yung makilala si Kristo Jesus. Yun na yung napakahalaga sa kanya. Kaya sabi niya, kahit ako nakakulong dito, kahit nakakulong siya, isinusulat niya, pahalagahan niyo yung tinanggap niyo kay Kristo. Huwag kayong mawawala sa kanya. Diba? Kaya po sabi niya pa, sa verse 9, ang lahat ng bagay ay pinapalaga ko, walang kabuluhan, ay tinuturing kong basura. Makantam ko lamang si Kristo. Kaya nakita niyo, kahit nandun siya sa kulungan, kasi nakita niya na yung mga tao sa Pilipos, iba na yung nagiging takbo ng kanilang pananampalataya. Kaya sabi niya, at lubos na makipag-isa sa kanya. Ang aking pagiging matuwid
ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matawid ko ay buhay sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi pa sa uli, ang tanging kahangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan, ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Dito pinapakita ni Pablo rito, yung gusto niya yung magiging yung Christ-likeness. Diba? Yung mga layunin niya sa buhay. Diba? Ganun niya ipinapakita sa mga taga-Pilipos. Diba? Kaya ako nakulong dito, kaya ako nandun, hindi siya nakulong dahil may nagnakaw siya, pumatay siya, hindi. Nakulong siya dahil pangangaral kay Kristo. Marami siyang mga naranasang bagay. Ibinabahagi niya ito. Kaya sabi niya, magpatuloy kayo. Hindi porket nandito na ako, wala ako dyan, hindi na kayo magpapatuloy. Ito nga mga naranasan ko mga bagay, kaya nga ako narito sa kulungan Binanggit niya yung mga bagay na yan Nawala ng kabulahan yung mga dating mga bagay na pinapahalagaan ko sa buhay. Amen? Kaya yan po yung natin, ay pinakita natin na bakit kinakailangan natin italaga muli yung sarili natin sa Panginoon para makumpleto po natin yung nasimulan natin. Amen? Kayo po, hindi ko alam kung kailan nyo nasimulang tinanggap nyo si Kristo o kailan kayo unang nag-church. Diba? Kung dito man tayo, unang nag-church. Diba? Sabi, dapat tatapusin po natin yung bagay na yun. Hanggat nabubuhay po tayo, tatapusin na. Kaya lang, diba sabi nga natin, yung last topic ng Kuya Ian, inisa-isa niya yung mga nagiging dahilan Diba? Inisa-isa niya yung mga nagiging dahilan na bakit nawala yung pag-ahalab Diba? Napakarami niyang binigay niya Kaya dito dapat maibalik natin yung mga bagay na yun. Amen. Kaya po yung tatalakayan natin, what step will you take to recommit to finishing what you have started? Ano ba yung mga hakbang na gustong gawin natin ni Pablo para po italaga natin yung ating sarili para matapos natin yung sinimulan natin. Diba? Kinakailangan, bumalik ulit tayo. Ibig sabihin, itatalaga muli natin yung sarili natin sa paglilingkod, yung mayroong katapatan at lubos at ganap, yan po yung gusto natin. Amen? Handa na po ba kayo? Amen. Meron lang po 3 bagay rito na ibinigay po si Pablo. Number 1, realizing we're not there yet. Sa Tagalog po, sabi nga po rito, maunawaan natin hindi pa natin nararating ang hangarin. Amen. Basahin po natin yung talata. Ang sabi dyan, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Tignan niyo po yung word ni Paul, Tignan niyo po yung salita niyang ginamit, Kung ba, titignan niyo po yan, verse 12 po yan, di ba? Kanina binanggit ko yung 7 to 10 to 11. Ipinakikita ron ni Paul yung mga, yun ba, walang kabuluhan. Sabi niya, yung gusto niya makilala lang si Kristo. Di ba? Kung makikita mo ron, grabe yung ginawa niya, almost ganap na Di ba? Pero sabi niya rito, hindi sa nakatamko na yung mga bagay na yan Sabi, hindi rin sa ako'y ganap na. Di ba? Pinakikita niya na hindi pa tapos. Ang dami niya ng achievement sa buhay, pero sabi niya, hindi pa. Kasi minsan, di ba, ganun ang nangyayari sa atin, na sa tagal na nating mananampalataya, ang dami nating ministry, hindi man matagal, marami kang ministry. Lord, ang dami ko nang nagawa sa iyo, Lord, ang dami ko ng achievement. Di ba? Pwede ba naman na medyo, para bang paano na lang ako, pahinga-pahinga na lang, di ba? Pasundot-sundot na lang, saglit-saglit na lang, di ba? Pupunta rin kung pwede ba na pahinga-pahinga, di ba? Kay Lord, wala kasing pahinga. Di ba? Kaya, sa atin po bilang ang sabi nga natin, di ba? Pwede lang tayong hindi mag-church kapag nabiyak na yung lupa dyan, yung dinadaanan nyo. Pero hanggat kahit may baha, pasok pa po tayo rito. Di ba? Mag-church pa rin tayo. Di ba? Yun lang yung siguro yung pinakadahilan natin Amen? Kaya dito makita natin, maunawaan natin, maintindihan natin, na hindi pa natin nararating yung talagang goal. Wala pa. Nandito pa lang tayo, hindi ko alam. Kayo nakakalam, nasa na ba yung inyong faith? Narating nyo na ba yung pinaka-finish line? Meron po tayong finish line na tatahakin. Amen? Kaya nga dito makita natin, sabi nga nito, acknowledging that spiritual maturity is a journey. Yung spiritual na pag-matured natin o paglago natin o yung spiritual na paglilinggo natin, ay sabi na, isa raw yung paglalakbay.
Kaya yung ginagawa natin po ngayon bilang mananampalataya, iyan po ay journey nyo, journey ng inyong pananampalataya. Naglalakbay po tayo. Ang sabi nga niyan, tignan nyo po ito 1 Corinthians 13:11, sabi diyan, si kay Pablo rin po ito. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na yung mga asal bata. Hindi natin kukunin yung pinaka-konteksto nung binabanggit dito. Ang titignan po natin dito, ipapakita natin dito, na nanggaling siya sa bata, hanggang siya po ay nagkaroon na ng sapat na gulang. Ano po ibig sabihin nun? Yung Christian life niya, merong journey. Mula sa pagkabata hanggang magkaroon ng sapat na gulang. Tulad natin mga tao. Di ba tayo po, mula doon sa pagkabata hanggang tayo'y tumanda, doon pa lang tayo unti-unting nagiging ganap. Nung bata pa, hindi pa. Di ba? Ganon din yung buhay pananampalataya natin. Di ba? Nagsisimula pa lang tayo, wala pa tayo doon sa kaganapan. Kaya nga sabi ni Paul kanina, di ba? Sabi niya, hindi ko pa nakamta, hindi pa ganap. Wala pa ako doon sa goal, wala pa ako doon sa finish line. Bagamat marami na akong achievement sa buhay, wala pa ako doon. Hindi pa ako nakakaroon. Kasi tayo rin mismo yung nakakala, mamaya makikita niyo po dyan, sasabihin ni Paul kung kailan natapos niya na yung lahat ng bagay. Sasabihin niya dito mamaya, sa talatang yan, babanggitin natin mamaya. Amen. Kaya dito sabi nga po rito, si Pablo ay isang ganap na spiritual na apostol at hayagang umaamin na hindi pa siya lubos na nakarating sa ganap na kalagayang spiritual. Kung babasahin po natin yung Pilipos, iba pang mga aklat na sinulat niya, makikita natin na halos complete and finished na siya. Basahin niyo pa po yung ibang mga istorya ni Paul. Grabe, yung mga naranasan niya, na kinukwento niya, I think sa ano yun kung hindi Acts sa Corinthians, na kinukwento niya na minsan nabugbog siya, minsan hindi siya kumakain, minsan, di ba, doon sumakay siya sa barko, halos tumubog yung barko, ang dami niyang naranasan sa buhay na hirap. Di ba, doon sa pag-serve niya sa Panginoon, pero sabi niya, hindi niya pa nakakamtan yung ganap. Bakit? Alam niya kasi, merong yung spiritual maturity, merong journey po yan. Di ba? Meron po tayong tatahakin po niyan. Sabi nito, binibigyan din ito na patuloy tayo sa pag-unlad at pagsisikap. Ano yung ibig pagkarating ni Paul? Dapat habang nandito, wala pa tayo doon sa finish line, tinutumbok pa lang natin yung journey natin, dapat nagsisikap ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magsikap ka naman. Di ba? Ano ba ibig sabihin magsisikap? Di ba yung buhay Kristiyano natin, hindi yung parang okay lang maka-attend ka lang. Kasi kinakailangan nagpupunyagi, nagsisikap tayo. Nag-i-improve ka, dapat nag-i-improve po tayo. Nag-iisip tayo ng mga bagay, paano ba ako magiging malago, paano malalaki yung aking pananampalataya, paano tataas yung aking pananampalataya. Dapat ganon. Hindi lang yung basta uupo tayo rito, di ba, na makikinig ka lang, uuwi, di ba? Hindi ka nag-iisip ng mga bagay, di ba? Hindi tayo alam naman natin na hindi ganon yung buhay. Nakita niyo sabi ni Paul kanina, walang kabulan, di ba? Yung nais niya lang yung makilala si Kristo. Amen. Kaya dito makikita natin, ganyan yung sinasabi niya, pagsisikap at pagtutok sa layunin na malinaw na inilalarawan ang espiritual na paglago bilang isang habang buhay na paglalakbay. Diba? Kaya yung mga kabataan natin, malayo pa lalakbayin yan. Amen. Kaya nyo ba, mga kabataan? Kaya nyo ba? Amen. Baka mamaya, pag nagkasyota na kayo, wala na kayo rito. Di ba? Marami kasing gano'n, pag nagkaroon na ng di ba? Pag nagkaroon na ng love life, wala na. Minsan, pag nagkatrabaho na, ayaw na. Di ba? Ayaw na. Kasi minsan, dapat hindi Ano man, magkatrabaho ka man, magkaasawa ka man, o ano man mangyari sa buhay, di ba, dapat tuloy-tuloy. Di ba? Okay lang, kung wala ka rito, doon sa ibang church, nagtutuloy-tuloy ka, wala namang problema ron. Ang problema, yung kinalimutan mo na yung Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi nga po rito, huwag kang manatili sa pag-iisip at something na iyong nagawa, ang paglago ay tuloy-tuloy. Di ba? Ang paglilingkod sa Panginoon, tuloy-tuloy yan. Di ba? Sabihin natin, hindi yung, naglilingkod, stop, lilingkod, stop. Hindi ganun po yan. Tuloy-tuloy po yan, wala pong hinto yan. Di ba?
Kaya nung isang araw, ay kahapon, kasi di ba sabi ko nga ngayon na medyo nag-ano rin po ako, nagra-running, di ba? Nahilig ako sa hilig nila Glenn eh. Nakikinig ako na meron ako napakinggang Glenn sa Reels. Sabi niya, kapag ikaw raw tumatakbo o nag-jogging, nag-walking, huwag ka raw titigil ng 1 taon ng matagal. Huwag ka raw magpapahinga ng matagal. Masama raw sa katawan. Di ba? Dahil ba, nakasanayan mo tumatakbo, diba? Tapos bigla kang titigil. Susunod ka mga 2025 sa 2026 ka natatakbo ulit. Hindi raw maganda. Ganon din po yun. Dapat sa atin, sa Christian life, pwede natin i-apply yun. Dapat tuloy-tuloy po tayo. Wala pong pahinga rito. Siguro magpapahinga ka, baka nagkasakit ka. Ba, pero yung napagod ka lang, di ba katulad natin, naiba ka lang ng landas ng buhay, tsaka magpapahinga. Hindi pwede dapat yung ganon. Ibang mawawala po tayo. Kaya kinakailangan, para matapos natin yun, italaga natin yung buhay po natin sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa, sabi dyan, acknowledging that there is still something to finish. Ito, tignan nyo, sinabi ni Paul, tapos na siya. Diba? Ang sabi niyan sa 2 Timothy 4:7, puspusan ako nakikipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin. Dito niya lang binanggit sa Timothy, tapos na. Sa Pilipos, hindi niya pa binabanggit. Kaya dito, kita nyo sa Timothy, pag binasa nyo yan, sinasabihan niya na lagi dyan eh, si Timothy. Sabi niya, Timothy, lahat ng natutunan mo sa akin, ituro mo rin sa iba. Diba? Parang nakita mo parang nagpapaalam na talaga siya eh. Alam niya na kasi na malapit na siya. Dito, ramdam na rin niya. Kaya dito sa atin, sa buhay natin, mararamdaman mo rin sa sarili mo yan, na yung talagang yung mission mo sa buhay, nakamit mo na. Sa totoo lang, malayo pa tayo eh. Wala pa nga, di ba? Meron tayong ginogol na church planting, hindi pa tayo nakakapagsimula ron. Di ba? Kaya medyo malayo-layo pa tayo. Sabi niya, nananatili akong tapat sa pananampalataya. Ipinakikita lang rito na ina-acknowledge ni Paul na meron kang dapat tapusin. Di ba? Kaya sabi rito, yung point number 1 natin, maunawaan natin na hindi pa natin nararating yung goal, yung hangarin, yung finish line, hindi pa. Meron tayo kinakailangang tapusin. Di ba? Kaya dito, sabi nga ni Paul, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Ginagamit lagi ni Paul yung sa sports eh. Di ba? Gumagamit lagi kasi nakita niya magandang halimbawa eh. Magandang comparison eh. Diba, ginagamit niya lagi yung sa pagtakbo eh. Sabi niya, natapos ko na yung dapat kong takbuhin. Diba? Kasi na-finish niya na eh. Ipinapakita lang na meron talaga tayong dapat tapusin. Kaya yung ginagawa po natin dito, mga kapatid na narito, meron po tayong tatapusin. Diba? Meron tayong tatapusin at ikaw lang yung makakaalam kung kailan tapos. Kasi kinakailangan maaring ang pagdating ng Panginoon o kaya pag ikaw kinuha na ni Lord, diba? Maaring tapos na yung mo. Diba? Pero hindi pa yon yung pinakaano natin. Amen? Next, sabi pa nga po dyan, subalit, gawa 2024, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Tignan niyo po yung mga, alam niyo, tinitignan ko yung mga pananalita ni Pablo, ang bibigat ng niya, no? Talagang yung life niya for Christ, no? Yung buhay niya, si Kristo yung buhay, kaya sinabi niya rin po yan eh. Si Kristo yung buhay para sa kanya. Dito, subalit walang halaga sa akin ang buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Kayo po ba ay naniniwala meron kayong gawaing tinanggap kay Kristo? Ang sinabi ko rito, alam mo ba yung task mo bilang mananampalataya na merong pinagagawa ang Diyos sa'yo? Di ba? Hindi pwedeng maging mananampalataya ka lang na wala kang gagawin. Ibig sabihin, dapat, tignan mo to si Pablo, ano po yung pinagagawa kay Pablo? Sa baba, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Di ba? Kaya dito makikita natin, si Paul, kaya siya doon, nakita nyo, tinawag siya doon sa Damascus. Di ba? Habang papunta siya ng Damascus, sa daan ng Damascus, tinawag siya ng Panginoon para maghayag ng balita sa mga hentil, sa mga hindi Hudyo.
Yun yung gawaing tinanggap niya kay Kristo. Ang sabi niya, dapat matapos yung gawaing tinanggap ko. Kaya yung task, ano ba, sa palagay mo, ano yung task ng Panginoon sa'yo? Pag sinabi kong task, ano yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon bilang mananampalataya? Di ba, iba sa atin rito, light group leaders ka. Yung iba rito, yung tagakanta. Yung mga ministry. Di ba? Lahat tayo alam ko meron yan. Iba-iba lang. Kaya ikaw, dapat alamin mo, Lord, bilang mananampalataya, ano ba yung pinagagawa? Ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Ano ba yung gagawin ko? Di ba? Maaring hindi ka man, wala ka man sa mga ministry, yung sa palabagitan ng pagbibigay mo, yun yung magiging ano mo, di ba? Yun yung magiging yung gawain mo para sa Panginoon dahil makatutulong sa church yun. O kaya yung pagbo-volunteer mo. Lahat tayo meron po niyan. Imposible ang isang mananampalataya ay walang tatanggaping gawain mula sa Panginoon. Kapag wala ka, pag wala ka nito, pwede ka nang kunin. Wala ka ng mission na ginagampanan sa buhay. Amen? Kaya dito makita natin, sabi niya, yung gawain yon, tinanggap ko, dapat matapos yun. Kaya sabi nga natin, acknowledging that there is still something to finish. Meron po tayo kailangang tapusin. Kaya kung ano man yung ministeryong yon, dapat matatapos yun. Kaso di ba, halos nagsisimula pa lang tayo. Yung ginogol natin, yung main mission natin, by the will of God, magkaroon tayo ng Salt and Light Church sa ibang lugar. Tayo rin naman yung mga gagamitin dun Kaya nga yung gawain tinanggap natin sa Panginoon, dadali natin yun dun Kaya malayo pa. Di ba, malayo pa. Malayo pa yung lalakbayin natin. Kaya nga nito, kung malayo pa yon, kung ngayon pa lang humihinto ka na kaagad, di ba, kung ngayon pa lang hindi mo tinatapos, ngayon pa lang, kaya kinakailangan, italaga muli natin. Italaga muli natin sa Panginoon yung ating mga buhay. Amen? Para matapos natin, sayang naman. Di ba, tinanggap mo na si Kristo, sayang naman. Dahil lang sa mga bagay na nagpapalayo sa atin, tatalikod tayo sa Panginoon. Di ba? Sayang lang, ang hirap. Lahat, ang haba na ng mga dinaanan natin, yung mga matatagal na natin dito. Ang haba na ng dinaanan natin sa buhay, tapos bigla-bigla na lang mawawala ka. Bakit? Dahil napagod ka lang, dahil nagkaroon ka lang ng problema sa buhay. Di ba? Dapat hindi po mangyari yung mga bagay na yan. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sana po'y naiintindihan po natin, diba? Yung mga bagay na yan, di ba? Sabi nga po rito, hanggat tayo humihinga pa, may mission po tayong dapat tapusin, huwag makimbog ang bibig natin na nagawa ko na yung lahat. Di ba? Lahat po tayo merong tatapusing mission. Huwag natin sabihin, magimbog ang bibig natin na sabi nga natin na nagawa ko na yung lahat, Lord. Nag-ministry ako rito, nasa Asher ako, Lord. Nasa multi, ba? Parang ang dami mong ministry. Ang dami kong ginagawa sa church, Lord, nagawa ko ng lahat. Hindi. Si Pablo nga, dami sinasabi, pero hindi niya pa nakakamtan. Amen? Nagsisimula pa lang po tayo sa buhay na yan. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. May natututunan po ba tayo? Amen. Sige. Pangalawa. Yung pangalawa nating hakbang na gagawin para ma-commit natin o italaga natin yung sa paglilingkod sa Panginoon para po matapos po natin tong journey ng ating spiritual life. Pangalawa, refusing to be held back by the past. Amen. Sa Tagalog po yan, pagtangging pahintulutan, wag hadlangan o pahintulutan na yung nakaraan sa ating pagsulong. Ibig sabihin, wag mahadlangan yung pagsulong natin dahil lang po doon sa pagtingin natin doon sa nakaraan, pagbabalik natin doon sa nakaraan. Di ba? Ibig sabihin kasi minsan, binabalik-balikan pa natin yung mga nakaraan Di ba? Dapat hindi natin binabalikan yun. Sabi ni Paul, dapat hindi na balikan. Basahin mo natin yung talata. Ang sabi niya, mga kapatid, Philippians 3:13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko yung nakaraan. Sabi niya, sinisikap na marating ang layuning nais ko makamtan. Dito makita natin mga kapatid, para po makasulong tayo, huwag makahadlang yung balikan mo pa yung nakaraan. Yun yung ibig sabihin ni Paul. Yung mga nakaraan, hindi na dapat natin binabalikan. Amen. Kaya ang dapat natin gawin, sabihin mo sa katabi mo, move on. Move on na kapatid.
Yan. Move on na. Diba? Yung iba hindi makamove on. Tignan mo, pag hindi ka makamove on, yung mga nagkaroon ng relationship, diba? Ano nagiging problema? Pag di makamove on. Ate Camille, pag hindi makamove on, ano problema? Diba? Isip ka ng isip, diba? Ang layo, nakatingin ka sa malayo, wala ka naman tinatanaw. Diba? Hindi ka makamove on. Diba? Kakantayin mo yung, bakit nga ba mahal kita? Baliw na baliw. Diba? Kakantayin mo yung gano'n eh. Diba? Hindi ka makamove on. Sabi ni Paul, tignan mo pag yung mga tao gano'n, hindi makamove on, tawag na bigo sa pag-ibig. Diba? Lalo naman problema eh. Ganon din pag nag-serve ka kay Lord, pag tinitignan mo pa yung mga nakaraan, dapat doon ka na sa present. Di ba? Doon ka na sa present. Dapat kung sa mga bigo naman sa pag-ibig, marami namang lalaki dyan, marami namang babae yan. Hindi yan yung para sa'yo. Amen? Kaya dapat, sabihin mo ulit sa katabi mo, move on na. Move on na, di ba? Alam mo, ito pa isa kong magandang example Alam ko lahat tayo namamatayan. Tama po ba? Amen? Sino po rito hindi pa namamatayan? Gusto nyo ba? Lahat po tayo namamatayan. Kaya lang, alam ko masakit ang mamatayan. Anak, tatay, nanay, mga kamag-anak. Pero dapat matuto tayong mag-move on. Diba? Matuto tayong mag-move on. Limutin na natin yan. Tignan natin ito Bigyan ko magandang example At tandaan nyo yung India plane crash. Kailan lang yan, di ba? Sino nakabalita nun? India plane crash. Amen. Merong dalawang bagay dyan sa salita ng Diyos na ipapakita po natin. Di ba? Ito po yung una. Ang sabi ng Kawikaan 19:21, sa puso ng isang tao, ang panukalay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Una, dyan sa India plane crash, nabalitaan niyo po ba? Nabalitaan niyo Yung mga kabataan, nabalitaan niyo? Yung India plane crash? Ilan ang namatay? Ilan? Hindi niyo alam, hindi niyo nabalitaan. Nakiki-oo lang kayo Ilan ang namatay? Ilan? Ilan? Walang nanonood ng balita. Okay. Kukwento ko na lang sa kayo. Sige, hindi kayo nanonood ng balita. Diba? Nakita nyo lang sa headline. Diyan po sa plane crash na yan, dito muna tayo sabi niyan, sabi rito, meron purong isang nabuhay. Diba? Meron, 265 yung namatay, isa yung nabuhay. At meron po dyan isa rin na late. Napakapwalan. Diba? Siguro nung una, galit na galit siya. Ano ba yan? Nalalito ko ba? Di ba nakasama? Bumagsak pala, siguro tuwan-tuwa na yon. Di ba? Ang sabi ng salita ng Panginoon, sa puso ng isang tao, ang panukalay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Yung layunin pa rin ng Diyos, biro mo 265 na matay, nabuhay ka pa, kaisa-isa, halos wasak na yung eroplano. Gusto pa ng Diyos, mabuhay ka Di ba? Gusto pa ng Diyos, mabuhay ka. Yung isa naman, akalain mo na late. Kung hindi siya na late, kasama na siya ron. Pero bakit? Yung layunin ng Diyos, gusto ng Diyos, mabuhay pa siya. Amen? Yun po yung una. Dito tayo sa move on. Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Itinakda. Ba? Yung 265 nakatakda ng mamatay. Di ba? 265, biro mo may isang nabuhay doon, 265 namatay. Ibig sabihin, lahat po tayo nakatakdang mamatay. Kaya kung tayo po'y namamatayan ng mga mahal sa buhay, okay lang, 1 month, 2 months, 3 months, pero wag mo naman patatagalin. Matanggap mo na lahat tayo mamamatay. Di ba? Matanggap natin na lahat tayo ay mamamatay. Itinakda sa mga tao na mamamatay talaga. Hindi tayo habang buhay na mabubuhay. Kaya kung mamatayan man tayo ng magulang, ng mga anak, ng mga pinsan, ng mga kaibigan, na kamag-anak, di ba, mga mahal sa buhay, tatanggapin mo yan. Siguro sa una talagang napakasakit niyan.
Pero pag hindi ka mag-move on yan, tataglayin mo yan araw-araw, pahihirapan ka yan. Tandaan natin, lahat tayo nakatakdang mamatay. Diba? Nauna-una lang yan. Diba? Nauna lang yung mga namatay sa atin. Nauna, tayo rin, malamang, kapag nakatakda na tayo, wala na tayo pong magagawa. Kaya nga dito, kaya nga yung ano natin, di ba? Kinakailangan, wag kang huminto, tuloy-tuloy. Baka malay mo, nakatakda ka ng mamatay, nandun ka sa pagpapahinga sa Panginoon. Naabutan ka. Yun ang magiging problema po natin. Amen? Kaya dito, kinakailangan, sabi natin dito, kaugnay ito na sinabi ni Pablo, ang dalawang bagay. Una, nililimot niya yung mga bagay na nasa likuran. Kaya dapat kung ano yung mga bagay na nasa likuran natin, kalimutan, maganda man yan o pangit yan, di ba? Yung mga achievement natin, huwag mo nang pagtuunan ng pansin yan. Yung mga pagbagsak mo ng araw, huwag mo nang pagtuunan. Ano ang harapin mo? Yung ngayon. Di ba? Yung ngayon ang harapin natin kasi para makasulong ka. Ang problema, di ba sabi natin, kaya ka hindi makasulong, iniisip mo pa rin yung nakaraan. Kaya dapat ganun ang gawin natin, isipin natin yung ngayon. Ano ba yung gagawin natin ngayon para makasulong ako? Para makarating ako doon sa finish line. Kasi hindi ka makakarating pag uulit-ulitin, babalik-balikan mo lagi yung mga bagay na nagdaan na sa'yo. Iyon man sa spiritual o sa araw-araw po nating mga buhay. Hindi tayo makakarating. Diba? Kaya nga makita natin, diba sabi natin, doon sa mga bagay na nakaranas na ng ganyan, nakita nyo, pinahihirapan ka niyan. Ganon din pagdating sa Panginoon, sa paglilingkod natin. Diba? Kaya kinakailangan, kaya makina natin, dapat alam mo kung ano yung task mo. Alam mo kung ano yung mission mo sa mundo bilang mananampalataya. Kaya yun yung problema kapag hindi mo alam. Kaya dapat alam mo yung gagawin mo rito. Lord, ano ba ako, Lord? Taga-panalangin ba ako, Lord? Lord, taga-invite ba ako? Lord, taga-tulong ba ako sa pag-aayos sa church? Lord, taga-linis ba ako ng church? Ano ba yung mission? Lord, yun yung gusto kong tapusin. Diba? Yun yung gusto kong tapusin. Yun yung gusto kong tapusin na, hindi, diba? Yun dapat yung gagawin po natin. Kaya isipin mo, ano ba yung mga bagay na gagawin mo para matapos mo yung mga bagay na yun. Amen? Kaya yung makita natin, number 1, yung move on. Pangalawa po, sabi po rito, stay focused on the purpose. Ang sabi niyan, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap na marating yung layuning nais ko makamtan. Di ba sabi nga nito, stay focused on the purpose. Ano ba yung purpose mo? Di ba si Paul, ano yung purpose niya ni Paul? Sabi niya kanina, di ba? Ang purpose niya yung makarating doon sa kanyang hangganan sa Paul, di ba? Ang purpose niya, magkaroon ng paglagong spiritual, magkatulad ni Kristo, at magkaroon ng eternal life. Di ba? Yun po yung layunin niya. Ngayon tayo, ito din po yung purpose natin. Di ba? Sa buhay natin. Ito yung kinakailangan. Kaya sabi nga po rito, kaya sinasabi ni Paulo na sa buhay Kristiyano, dapat kalimutan natin yung nakaraan. Di ba? Kaya sabi niya po rito na tayo po ay inilalarawan nito na isang taong nakatuon lamang ating paningin sa layunin. Di ba? Kaya dapat, kung ano yung layunin, doon ka na lang mag-focus. Kalimutan mo na yung mga nakaraan, doon ka na lang mag-focus. Lord, ano ba yung mga pinapagawa mo sa akin, Lord? Di ba? Yun na lang yung gawin mo. Diba? Kasi pag babalikan mo yung panakaraan, makakahadlang yan, makakabigat pa sa atin yung mga bagay na yan. Amen? Kaya yung mga pangalawang hakbangin na gusto ni Paul na gawin natin para matapos natin makomplete po natin, makarating tayo sa finish line sa paglilingkod. Kaya gusto ng Panginoon, gusto ni Paul, diba? Italaga muli natin yung sarili natin sa paglilingkod para matapos natin yung dapat nating tapusin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Nasa last na po tayo. Sabi dyan, reaching forward into the future for the reward of God's calling. Amen. Sabi nga po rito sa Tagalog, patuloy na abutin ang inaharap para sa gantimpala ng banal na pagkatawag ng Diyos. Amen. I believe yung mga gawain, yung mga misyon na pinagawa sa atin ng Panginoon, ay tinawag Kanya para gawin yung mga bagay na yan. Amen. Kaya yung highest calling natin, yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Diba? Sabi nga natin, lagi natin binabanggit, pasalamat tayo, di ba? Sa dami-dami ng tao, bilyon ng tao sa mundo,
isa tayo sa mga tinawag ng Panginoon. Di ba? Na ganito yung buhay natin. Nagkakaroon tayo ng meron tayong assurance ng kaligtasan natin. Dahil alam natin yung mga ginagawa natin. Amen? Sabi nga po rito, basahin natin yung talata natin. Sabi niya, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan, sa verse 14 na po tayo, makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen. Kaya makita natin, kapatid, bakit ka narito ngayon? I believe, tinawag ka ng Panginoon dahil merong mission ng Panginoon sa iyo. Merong ipagagawa ang Diyos sa iyo. Si Pablo, kaya siya tinawag sa Damascus, merong ipagagawa ang Diyos sa kanya. At kayo po, hindi ko alam kung ano yung pinagagawa. Kaya kung ano man yung ministeryo, kung ano man yung nais mong gawin para sa church, ipagpanalangin mo sa Panginoon. Dahil yun yung gagawin mo para ma-finish mo yung Hindi lang yung nag-church ka lagi. Okay, siguro nag-church, nag-i-encourage ka pag nandito ka lagi sa church. Di ba? Nagpapalakas ka sa iba. Diba? Marami. Kaya dapat makita natin, Lord, sa anong bagay mo ba ako gagamitin sa church na ito? Marami tayo. Hindi lang yung nakikita nyo, tumatayo rito, tumutugtog, di ba, sumasayaw, nag-a-usher, nagmumultay, nandun sa tech. Hindi lang yan, marami po. Iba't ibang bagay na merong ibinigay ang Panginoon sa atin. Kasi gusto niya tayo, one body tayo, isang katawan lang tayo. Nagtutulungan tayo sa isa't isa. At yung pagtutulungan natin para for the Great Commission ng ating Panginoon yan. Sabi ko nga po, di ba, part yan sa pagiging natin, yung ginogol natin, na magkaroon tayo ng makapag-church plan tayo by the will of God. Diba? Kung ano man yung kalooban ng Panginoon sa mga bagay na yan. Amen? Kaya dito makita natin, number 1, sabi niyan, press on, sabi niya, nagpupunyagi ako. Pag sinabing nagpupunyagi, ibig sabihin po niyan, dahil ito ay isang napakaluwalhating pagtawag, darapat lamang na itong pagsikapang abutin. Diba? Dahil nga tinawag ka ng Panginoon yan, dapat nagpupunyagi, ano pa yung dyan? Yung ginamit na word, yung nagsusumikap. Kung talagang ibinibigay yung lahat para lang makarating doon sa finish line. Dapat ganun po yung gagawin natin, di ba? Sabi nga ito, sabi nga, dahil kahit po, ito yung layunin na patuloy na pinagsisikapan ni Pablo na kanyang sinusundan at inaabot sa kabila ng kanyang maraming kahirapan. Diba? Sa pamamagitan ng matinding pagpapagal. Diba? Kahit tayo po ay alam natin na mahirap, diba? Mahirap nang mag-serve sa Panginoon, diba? Nakita natin, sabi nga natin dito, maghihintay ka ng 2 oras. Minsan, diba, nagsasakripisyo sa oras, sa panahon, sa pera. Diba? Sabi niyan, dapat kahit ganyan, dumadanas ka naman nakakaranas ka ng problema, magsikap ka pa rin na makarating ka doon sa finish line. Ituloy mo pa rin yung pagsaserve mo sa Panginoon. Diba, yun yung gusto po ni Pablo, na sabi niya, kasi tinawag ka ng Panginoon sa misyong yan eh. Dapat pahalaga mo yung pagkakatawag. Diba? Kaya dapat, kung meron man tayo mga ministry na meron tayo, dapat binibigay natin yung best dyan. Halimbawa, kumakanta ka rito, dapat bigay mo yung best. Diba? Ibigay mo yung pinaka-the best pagkanta mo. Diba? Kung ikaw sumasayaw o kaya nagbumultay, ano man yung ministry mo, o kung ikaw nananalangin, ibigay mo yung best mo sa pananalangin. Diba? Yun po yung gusto ng ating Panginoon na number. Pangalawa, sabi niya yung goal natin. Ano ba yung goal natin? Nagpupunyagi ka patungo doon sa hangganan. Yung goal po natin, yung tayo ay magkaroon ng spiritual maturity, may malinaw na layunin sa isipan natin, na ang goal natin, di ba, yung Christ-likeness, maging tulad tayo ni Kristo. At syempre, yung mga kasama natin, sabi nga po rito, yung ultimate eternity with Christ. Yung po yung pinaka-goal natin. Di ba, yung paglago natin. Kaya nga po, yung paglago natin, mahalaga po yan. Kaya nga nandito ka lagi. Kaya sinasabi natin, attend kayo every Sunday, sa mga gawain natin, magbasa ka ng Bible, di ba, manalangin ka, para paglago natin yun eh. Magkaroon tayo ng mga ministry para lumago tayo. Yan po yung natin, yun yung tinutungo nating hangganan, yung ginogol po natin sa buhay. Amen? At ang pangatlo, sabi niya, yung price, ito yung pinakamahalaga sa lahat, di ba? Sabi nga po dyan, yung ang gantimpala ng pagkatawad sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga po rito, yung price na inakasam natin, yung ganap na katuparan ng ating kaligtasan,
yung makapiling si Kristo. Amen? Siyempre, yung buhay na walang hanggan. Yun yung pinakamasarap doon eh. Diba? Yun dito siguro, magkaroon ka lang ng prize dito sa lupa, pera, trophy, karangalan. Eh ano ba ang higit nung kaysa doon sa buhay na walang hanggan? Amen? Kaya po yun yung mahalaga. Kaya nga diba sabi ni Paul, hindi naman yung presyo, hindi naman yung price na hinahangad niya, yung magkaroon ng trophy, ang hinahangad niya, yung makakasama si Kristo pagdating ng araw. Diba? Pag natapos niya na, yung mga gawain niya dito sa lupa. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Yan po yung tatlo natin, nahakbang natin. Kapatid, kung ikaw po yung tao na nakakailangan, kung ikaw yung mananampalataya na nangangailangan, na italaga muli yung sarili para matapos natin to. Kasi alam natin, maraming humihinto. Diba? Maraming humihinto. Sana po hindi tayo, minsan, parang naging dito sa church, naging natin pag-encounter, kadalasan yung nagte-testimony, no, umihinto. Parang naging, ano ba tawag natin doon, Ate Jo? Yung yung pag minitestimony, naging natin, naging parang, may term tayong ginagamit doon eh. Pag may nag-testimony sa encounter, nawawala eh. Di ba? Parang naiingkanto, no? Sana po hindi naman na, kung kayo yung mga nakikita natin dito, makikita pa rin natin sa mga susunod at susunod na taon. Di ba? Ano man yung dumating. Sayang po yung prize, yung eternal life. Sayang po yun. Kasi kapag huminto tayo, sayang naman po. Amen? Sa ating pong pagtatapos, ayan. Sino po nakakaalam ng kwentong to? Ang kuneho at ang pagong. Amen. Sino po nakakaalam yan? Alam niyo po ba yung kwentong yan? Amen. Taas yung kamay, sino nakakaalam? Ayan. Yan po yung natin. Diyan po tayo magtatapos kay kuneho at kay pagong. Amen. Diyan po natin tatapusin. Alam po yung kwentong to? Amen. Ako muna yung teacher niyo, mga bata. Makinig po kayo sa akin, ha? Magkukwento po ako. Wala po mga ingay. Minsan po, isang araw, naglalakad si kuneho at si pagong. Diba? Habang naglalakad si kuneho, ay nakita niya si pagong. Sabi niya, "Uy, pagong, ang liit-liit naman ang paa mo. Tsaka ang bagal-bagal mo pa." Sabi ni pagong, "Ito naman, masyado naman tumupanlait." Sabi, "Ano ba gusto mo?" Sabi niya, "Ano ba gusto mo? Para makita mo na ako ay kahit ganyan aking pa, maabilidad ako." Sabi niya, "O sige." Sabi ni kuneho, "Ikaw, ano ba ang gubo?" Sabi ni pagong, "Nakita mo ba yung bundok na yon? Tignan niyo po." Hindi, wag na. Nakita niyo yung bundok na yon? Sabi niya, "Oo." Sabi ni kuneho, di ba? "Bukas, kung sino yung unang makarating doon, pagsikat ng araw, siya yung mananalo." Sabi ni pagong, sabi ni kuneho, "Bakala nito, no? Mas mabilis ako sa kala niya, mananalo siya sa akin." "Sige, simulan na natin." "Sige, ikaw na bumilang. 1, 2, 3. Takbo na sila. Takbo na si kuneho. Sino na una, tay? Si kuneho, siyempre mabilis si kuneho eh, di ba? Takbo na si kuneho. Di tumatakbo na si kuneho sa bundok. Nung tumatakbo na si kuneho sa bundok, nasa kalagitnaan na siya ng bundok, sinilip niya. Wala. Hindi niya makita si pagong. Sabi niya, wala si pagong. Siguro mabuti pa magpahinga muna ako. Di ba? Total, ang layo pa naman yan, hindi ko pa siya nakikita eh. Nakakita siya ng puno. Tumiga siya sa puno ng ganyan. Di ba? Sa pagkaano niya, nasobrahan ng tulog. Nasarapan ng tulog. Di ba? Nagising ngayon siya, gabi na. Ginawa ni kuneho, sinilip niya si pagong. Sinilip niya yun, hindi niya makita. Sinilip niya sa taas, wala rin. Ginawa niya, tumakbo na lang siya. Habang tumatakbo sa taas, nakita niya, malapit na si pagong sa finish line. Di ba, malapit na si pagong. Pinilit niyang tinakbo. Pero hindi na siya nakaabot. Ba? Dahil ilang hakbang na lang si pagong. Sino po nanalo tayo? Ang galing. Thank you, mga bata. Si pagong ang nanalo. Amen. Ang sabi po natin, hindi mahalaga kung gaano ka kabagal, basta hindi ka tumitigil. Amen, di ba? Si pagong kahit mabagal, hindi tumitigil. Sa buhay natin bilang mananampalataya, okay lang na mabagal ka.
Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Huwag yung hinto, sa susunod na buwan ulit, attend, sipag. Dapat hindi ganun. Ano man ba? Nakita nyo yung inakyat ni Pagong? Bundok yun, mahirap yun, pero tuloy-tuloy lang siya. Di ba? Hindi naman sa patag naglaban. Pabundok Ganon din po tayo, di ba? Maraming mga bundok na tayo dataanan, pero tuloy-tuloy pa rin. Okay lang, basta't makarating. Bakit? May finish line Di ba sabi ni Paul nga, di ba? Merong finish line tayong tatunguhin. Di ba? Kaya kinakailangan, matapos natin yun. Di ba? Kapag magpapahinga ka, baka abutan ka dyan, na itinakda ng Panginoon, di ba? Delikado. Di ba? Kaya ito sabi dyan, hindi mahalaga kung gaano ka kabagal, basta hindi ka tumitigil. Di ba? Kahit nagkakaproblema ka, attend lang. Sige, basta't nandito, nakita nyo, siguro ngayon iba meron mga ganong problema, napapalakas tayo. Biro mo, kung wala ka rito, ito pala yung problema mo, wala ka na, baka mag-down ka na. Di ba? Baka mamaya ma-stress, ma-depress ka na, pero dahil nandito ka ngayon, dahil nagtutuloy-tuloy ka kahit may problema sa buhay, di ba, hindi ka tumitigil, di ba, okay lang po yan. Di ba, sabi diyan, ang mga dakilang gawain ay natatapos hindi sa lakas, kundi sa pagtitiyaga. Di ba, wala yan sa lakas. Kahit malakas ka, kung hindi ka naman matyaga, wala rin. Di ba? Kaya nga yung pagtitiyaga natin, pagtitiis, mahalaga. Sabi diyan, ang nagtatagumpay ay marunong magtiis. Di ba? Yung nagtatagumpay, yung marunong daw yung magtiis. Yung hindi marunong magtiis, madaling nabubuntis. Di ba? Kaya dapat marunong tayong magtiis. Di ba? Di ba mga kabataan? Yung hindi marunong magtiis, hindi mapakali, madaling mabuntis. Di ba? Yung mga tatay, di ba? Hindi makapag-antay, nagiging tatay. Di ba? Kaya dapat maging matyaga po tayo. Amen? Sa paglilingkod, ganoon din po, kinakailangan natin. Konting tiyaga lang po, konting tiis lang. Di ba? Ang dami nating nararanasan sa buhay, sa school, yung mga estudyante, o yung mga nanay, tatay nyo, problema nyo. Di ba? Yung mga magulang natin, yung trabaho nila, sa pamilya, okay lang po, tuloy lang. Mahalaga yun, katulad kayo ni Pagong. Dire-diretso lang. Di ba? Huwag kayong titigil, huwag kayong tumulad kay Kuneho. Di ba? Nagpapahinga. O yun, nung nagpahinga siya, nagulat siya. Yung kalaban niya, nandun na. Amen? Sa ating pagtatapos, sa huling talata, ang sabi ng Galatia 6:9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Ganda, no? Kaya dapat sa mga Christian, walang salitang pagsuko. Yung ayoko na. Amen? Dapat walang, i-rebuke nyo yung salitang ayoko na, suko na ako. Wala. Di ba? Sabi dyan, huwag tayong magsasawa sa paggawa dahil sa tamang panahon, matatanggap natin yung gantimpala kung hindi tayo susuko. Ibig sabihin, kapag sumuko ka, sayang naman yung reward. Eternal life yun. Di ba? Buhay na walang hanggan yung binabanggit po rito. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Purihin ang Panginoon. Sana po ay marami po tayong natutunan. At sabi ko nga po, kung kayo po yung isa sa kinangailangan ng pagkukumit sa Panginoon, sana po mga kapatid, gawin po natin yung 3 bagay na ipinagagawa sa atin ni Pablo. Amen? Kailangan po, meron po tayong tatapusin. Maging matyaga lang po kayo. Ako, sabi ko nga, di ba 36 na taon na ako nagsiserve sa Panginoon. Alam nyo, kahit hindi ako naging pastor, dire-diretso pa rin. Ang dami ko na pong naranasan sa buhay. Problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa kapitbahay, sa trabaho, halos lahat na. Pero katulad tayo ng Pagong, tuloy-tuloy lang po. Minsan, hindi ako huminto. Kahit nung kabataan ko pa, wala pa akong asawa, dire-diretso lang. Diba? Kasi para alam natin, hanggat nabubuhay tayo, may mission ang pinagagawa sa atin ng Panginoon.
Meron tayong finish line eh. Kailangan matapos natin yon. Kung hindi natin matatapos, sayang naman, di ba? Yung mga tumatakbo, di ba? Glenn, pag tumatakbo ba, Glenn, pag huminto, may medalya ba? Wala, tamo, walang medalya. Oh. Halimbawa, tumatakbo, tapos hindi na siya nakarating sa finish line, walang medalya. Walang medalya. Ganon din sa Panginoon. Pag huminto ka, wala kang gantimpala. Wala kang prize. Kaya nakita mo, yun yung ginamit na example ni Pablo talaga eh. Noon pa lang, meron na talaga noon eh. Na kailangan marating mo talaga yung finish line para magkaroon ka ng eternal life. Hanggat hindi mo nararating yun, hindi. Di ba? Kaya ganun din sa pagtakbo, inalintuyo tayo rin. Kaya tayo, ini-encourage natin, tuloy-tuloy lang po tayo. Walang sukuan po tayo. Gaano man kahirap yung mga nararanasan natin, magtuloy-tuloy lang po tayo sa Panginoon. Amen? Sige, tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos, Lord. Marami pong salamat. Salamat sa inyong buhay, Panginoon, sa inyong pong mga salita na ginamit mo, Lord, ang inyong lingkod para po, O Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon, na narito ngayon sa Salt and Light Church, Panginoon, ang iyong mga disciple, Lord, na nangangailangan ng recommitment para matapos, Lord, makarating sa finish line, Panginoon. Tulungan mo, Lord, sino man po, Lord, yung anak mo na narito. I believe, Lord, itinakda mo yung bagay na yan para mapakinggan niya, Lord, yung mensaheng ito. Tulungan mo, Lord, yung mga napapagod na, Lord, napapagod na sa paglilingkod, tulungan mo, Lord, na maintindihan nila na tuloy lang. Meron tayong dapat tapusin. Lord, yung mga hindi pa rin nakapagsisisi, Panginoon, tulungan mo, Lord, yung mga lumalayo na sa iyo, Panginoon. Maaring tong araw na ito, bukas, nais nyo nang lumayo sa inyo, Panginoon. Pero salamat, Lord, naririnig niya, Lord, ang iyong salita. Hindi na siya, Lord, babalik siya muli, Panginoon. Itatalaga niya muli yung buhay niya sa iyo, Panginoon. Hindi na siya lalayo, O Diyos. Kaya, Lord, hindi namin kaya kung kami lamang po. Hinihingi namin ang iyong lakas. Hinihingi namin ang iyong gabay. Lord, para makabangon kami. Para makapagpatuloy kami. Para makatagal kami sa paligsahang ito. At katulad ng sinabi ni Pablo, na dapat makipaglaban sa paligsahan. Patuloy na magpatuloy sa paglingkod makarating doon sa dapat na hangganan, Panginoon. Hallelujah. Lord, marami pong salamat. At alam ko, Lord, mula po nung unang araw, nung unang linggo ng aming serye, Realign, Refocus, Reignite, at ngayon po, Lord, yung aming recommit, Panginoon, we believe, Lord, na ang iyong mga anak, Lord, ay patuloy na maire-reset yung kanilang pananampalataya, Panginoon. Maibabalik muli, Lord, yung mainit at maalab na paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat. Hallelujah. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niyo sa inyo ang lahat ng kailangan niyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman, ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipagpisan ng banal na Espiritu ay sa inyong lahat tayo magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos, magandang gabi po sa inyong lahat, pagpalain kayo ng ating Panginoon.